Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Bata ng bagyong Butchoy hindi na inaasahang tatama sa bansa. Subalit babala ng bagyo nakataas pa rin sa dulong Hilagang Luzon. 7 rehiyon at 104 na munisipalidad na posibleng masalanta ng bagyong Butchoy. Inalerto na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mga ebidensya laban sa PNP generals na sinasabing sangkot sa illegal drugs operation ilalabas sa tamang pagkakataon ayon sa Malacanang. Kooperasyon sa mga isasagawang investigasyon tiniyak ng mga general na maniprotektor ng illegal drug operations. President Rodrigo Duterte may hawak pang listahan ng iba pang PNP officials na umano'y sangkot sa illegal drug operations. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Hulyo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Unahin muna nating alamin ang update sa bagyong Butchoy. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ito ang balita ni Ray Pelayo live. Go ahead. Magandang gabi, Atty. Reggie, at sa ating mga kasambahay. Lalo pang lumakas itong bagyong si Butchoy habang tinataak ang direksyon patungo dyan sa may area ng Taiwan. Kaninang alas 4 ng hapon ay namataan ito sa distansyang 615 kilometers sa may silangan ng Basco, Batanes. At ngayon taglanin ito ang lakas ng hangin na 210 km per hour. Yung pagbugso ay aabot na sa 245 kph. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 30 km kada oras. Nakataas pa rin ngayon ang signal number 1. Tama sa subalit malawak itong sakop ng bagyong si Butchoy, aabot ng 600 kilometro yung kanyang pinaka-diametro. At nagbabala din ng pag-asa doon sa mga maglalayag. Matataas po ang mga pag-alo sa northern at eastern seaboard po ng Luzon. Delikado na pumalaot yung mga sakyan pangista at maliit na sakyan pandagat dahil nga po papunta dyan itong bagyong si Butchoy. Sa ngayon ay nakaranas tayo ng mga pag-ulan dahil sa pag-intensify nitong bagyong si Butchoy at maaaring umabot ng light to moderate rains ang intensity ng mga pag-ulan sa Calabarzon, Bicol, Mimaropa, Cagayan at Isabela. At ayon sa Pag-asa, habang lumalapit sa Taiwan itong bagyong si Butchoy ay maaaring lumakas pa itong pag-ihip o pag-iral nitong southwest monsoon o habagat. Sa loob ng 24 hours ay posibleng tumama ang sentro o mata ng bagyong si Butchoy sa may area ng Taiwan. Tony Reg. Maraming salamat Ray Pelayo. Nag-ulat ng live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Tinatayang 7 rehiyon at 104 na munisipalidad sa bansa ang posibleng bakain at magkaroon ng landslide dahil sa epekto ng bagyong Butchoy. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Batay sa Hazard Impact Analysis ng Department of Science and Technology Project Nationwide Operational Assessment of Hazards, sa worst-case scenario, maaaring makaranas ang 7 rehiyon at 104 na munisipalidad sa bansa ng pagbaha at landslide dahil sa 8 araw na posibleng pag-ulan. We have directed regional OCD to conduct their own pre-disaster risk assessment
And these are the following regions: Cordillera, Region 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, and NCR. Posibleng maapektuhan ang mga probinsya ng Mindoro, Bataan, Zambales, Pangasinan, Benguet at Panay Island. Kahapon, itinaas sa Blue Alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center. Nakapagsagawa na rin ng 3 pagpupulong ang NDRRMC hinggil sa pre-disaster risk assessment o preparasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa kalamidad. Araw-araw nang may nakastandby na mga tauhan ng member agencies ng NDRRMC sa Camp Aguinaldo upang i-monitor ang bagyo, impact nito at kahandaan ng mga lokal na pamahalaan. Advise the public because of the possible enhancement of rainfall to moderate, especially moderate to heavy, especially during the weekend. So we advise them to forego of risky activities like caving or spelunking, mountaineering, and even visiting waterfalls and big rivers. Higit 4 na milyong piso naman ang standby funds at higit 5 milyong piso ang halaga ng food at non-food items o katumbas ng 356,000 food packs ang inihanda na o preposition ng DSWD. Patuloy namang nagpapaalaala ang NDRRMC na huwag magwalang bahala sa ulat ng panahon at magiging epekto ng bagyong Butchoy lalo na sa paparating na weekend. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide. Lumalaki ang posibilidad na umiral ang La Nina at maapektuhan ang bansa lalo na sa huling bahagi ng taon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Natapos na ang pag-iral ng El Nino na naranasan sa bansa mula noong nakaraang taon. Ayon sa Pag-asa, nasa neutral condition na ngayon o tamang temperatura ang dagat Pasipiko. Noong nakaraang buwan ay nasa 15 lugar pa rin sa bansa ang nakaranas ng below normal rainfall kung saan ang 6 dito ay apektado ng drought. Nahaharap naman ngayon ang bansa sa posibleng maging epekto ng pag-iral ng La Nina na mag-uumpisang ma-develop ngayong buwan. Ayon sa Pag-asa, nasa 50 to 75% ang tsansa na umiral ang La Nina at sa huling bahagi ng taon ay mas mararanasan ang mas maraming pag-ulan na dulot nito. Until November, December, January, posibleng yun po yung full-blown. Kapag may La Nina ay mas maraming bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility at kahit nasa kalagitnaan na ng taon, nag-umpisang mabuo ang mga bagyo sa Western Pacific ay nasa 9 hanggang 15 bagyo pa ang posibleng pumasok sa PAR hanggang matapos ang 2016. Sa ngayon ay sapat pa naman ang supply ng tubig sa Angatam at inaasahang tataas na ang level nito sa mga susunod na buwan. Ray Pelayo, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga drug user at pusher na voluntaryong sumusuko sa mga otoridad sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang balita ni Joannan. Voluntaryong sumuko kanina sa Mandaluyong City Police ang mahigit sa 70 drug addict at 13 tulak ng ilegal na droga sa Barangay Mabini, J. Rizal, kaugnay ng ipinatutupad na oplang tukhang ng Philippine National Police sa buong bansa. Kagabi, isa-isang kinatok ng mga opisyal ng barangay ang bahay ng mga nasabing drug user at pusher upang pakiusapan ang mga ito na itigil na ang paggamit ng bawal na gamot at kusang sumuko sa mga otoridad. Kanina tinipon ang mga ito sa covered court ng barangay kung saan kinuhanan ang mga ito ng kanilang personal record at sumumpa na hindi na muling gagamit ng droga. Ayon sa ilang drug user at pusher dito sa Mandaluyong City, nagdesisyon sila na sumurrender sa mga otoridad dahil sa kagustuhan na rin nila na magbagong buhay at bilang pakikiisa na rin sa hangarin ni Pangulong Rodrigo Duterte na masugpo ang iligal na droga sa bansa. Hindi, maganda naman kasi yung programa ng Duterte. Saka nagiging maayos naman lahat eh. Kaya kung sa droga lang ako aasa, walang mangyayari. Tago rito, tago ron. Eh hindi kagaya ngayon na kahit saan magpunta, malaya ka sa sarili mo na wala kang ginagawa masama. Siyempre, ito ang programa ng Pangulo para gumawa ng kapaligiran, kasama rin yung anak ko ron, susunod din ako. Imo-monitor naman ng barangay officials at mga pulis ang mga sumukong individual kung saan tuwing linggo ay kinakailangan nilang mag-report sa barangay at makilahok sa Zumba dance upang maibalik ang kanilang healthy lifestyle. Bibigyan rin ng mga ito ng maayos na hanap buhay.
Kung umabsent siya sa araw na magre-report siya sa barangay, pupuntahan siya ng pulis. Hahanapin sila kahit saan sila pupunta. Samantala, umabot naman sa mahigit 200 individual na umano'y sangkot sa iligal na droga mula sa iba't ibang mga lugar sa Davao ang sumurrender kahapon sa pulisya. Naging matagumpay naman ang unang araw ng pagsisimula ng Oplan Tukhang Operation sa bayan ng Santa Rosa sa Nueva Ecija, kung saan nasa 20 drug user at pusher ang kusang sumuko sa mga pulis. Naniniwala ang Santa Rosa PNP na malaki ang maitutulong ng programang ito upang mabawasan ng krimen at matulungan na makapagbagong buhay ang mga kababayan nating nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Joan Nano, UNTV News Worldwide. 5 ang nahuli ng mga otoridad habang nagpa-pot session sa Valenzuela City. 2 lalaki naman na umano'y drug pushers ang natagpuang patay sa magkahiwalay na insidente sa Parañaque at San Juan City. Habang isang hinihinalang drug pusher ang napatay sa engkwentro sa Maynila. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Patay ang isang lalaki na nagtutulak ng droga sa Tondo, Maynila kagabi. Mayroon sanang nakatakdang arestuhin sa lugar ang mga operatiba, ngunit nakatakas ang target nang tumakbo ito sa isang apartment. Ngunit napatay naman sa operasyon ang isang lalaki na umuloy tulak ng ilegal na droga sa lugar nang magtangkang tumakas at manlaban ito. Kaya nang maabutan ng mga pulis, dito na siya nabaril. Nakuha sa napatay na sospek ang ilang sachet ng shabu at isang kalibre 45 na baril. Kinumpirma rin ng barangay officials na marami nang nagrereklamo sa sospek bunsod ng ginagawang pagtutulak ng droga. 2 lalaki naman na hinihinalang drug pusher ang natagpo ang patay sa magkahiwalay na insidente sa Parañaque City at San Juan City. Kapwa may karatula sa bangkay ang mga ito na nagsasabing, "Drug pusher ako, huwag tularan." Na-recover din sa 2 ang ilang pakete ng hinihinalang shabu. Samantala, dinakip naman ng mga pulis ang 5 nahuling nagpa-pot session sa Valenzuela City kaninang madaling araw. Ayon sa mga pulis, nagpunta sila sa lugar upang rumesponde sa reklamo ng isang residente at hindi nila akalain na maaaktuhan ng mga sospek na gumagamit ng shabu. Ayon naman sa isa sa mga nadakip, napilitan lang siyang gumamit ng droga. Nag-try lang po kasi panggabi po ako sa work ko. Tulong po kasi yan para hindi po lang kami antukin. Maki Libradilla, UNTV News Worldwide. Patuloy na binabantayan ng mga pulis sa Zamboanga ang ilang lugar sa rehiyon na umano'y ginagamit na gateway sa distribusyon ng ilegal na droga sa loob at labas ng bansa. Samantala, daang-daang pulis na rin ang sumasailalim sa surpresang drug testing sa iba't ibang probinsya. Ito ang balita ni Dante Amento. Nagsasagawa ngayon ng surveillance ang Zamboanga Regional Police hinggil sa operasyon ng iligal na droga sa Zamboanga Peninsula. Ayon kay Deputy Regional Director for Operation, Senior Superintendent Debold Sinas, may mga lugar sa Region 9 na ginagawang daanan ng mga distributor ng illegal drugs gaya ng Zamboanga City at Tawi-Tawi papunta sa ibang bansa. Ngunit paglilinaw ni Senior Superintendent Sinas, gateway lang at wala silang na-monitor na may laboratorio ng illegal substance sa Zamboanga Peninsula. Ang sources natin ng drugs came from Manila pa rin. Either through air, roro, and sea. Okay? Wala tayo dito. Lahat tayo, market lang tayo dito. As of now, wala pa kaming na-monitor na drug laboratory within Zamboanga Peninsula and peripheral. Mula Enero hanggang Hunyo 2016 ay umabot na sa mahigit 3,000 gramo ng shabu na may 16 million pesos na market value ang nasabat sa Zamboanga at nasa 734 suspects na ang nahuli sa mga operasyon. Upang matiyak namang malinis ang hanay ng pulisya mula sa iligal na droga ay sumailalim sa random drug test ang mga tauhan at opisyal ng Zamboanga Police. Pati ang daan-daang pulis sa Davao, Masbate at Bataan ay sumalang rin sa sorpresang drug testing. This drug test is conducted to the personnel of PRO 11. This is in compliance with the order of our President and the order of our Chief PNP to cleanse the rank of the PNP, and this is an ongoing activity in order to have 100%
compliance. Ang sinumang pulis na magpupositibo sa drug testing ay sasailalim pa sa confirmatory test. At kapag muli silang nagpositibo ay isasailalim sila sa investigasyon at posibleng maharap sa kaso at pagkatanggal sa serbisyo. Kasama ang Provincial News Team sa iba't ibang panig ng bansa. Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Kinumpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Ronald De La Rosa na mayroon pang listahan si President Rodrigo Duterte na mga general na sangkot sa iligal na droga. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Leia Ilagan. Leia, go ahead. Good afternoon sa iyo, Attorney Reds. Kanina nga, bago natin umpisahan yung bagong listahan na sinasabi ni General De La Rosa, kanina ay nagpunta yung tatlo doon sa 5 general na pinangalanan ni President Rodrigo Duterte at pinayuhan ang mga ito ni General Ronald De La Rosa. Pakinggan natin ang sinabi niya doon sa 3 general. Share mo lang sa atin. Yeah, my advice to them is face the music. Tiniyak din Attorney Reds ni General Bato na mayroon pang listahan si President Rodrigo Duterte nang umano'y sangkot pa sa illegal na droga. Bukod pa dyan, doon sa naunang 5 pinangalanan kahapon. Pakinggan natin ang pahayag muli ni General De La Rosa. Pero sa listahan ni Presidente, mukhang mayroon pa. And I don't want to preempt him from divulging those additional information. Samantala, sinabi naman ng general na hindi lamang sa mga general nakatutok ang kanilang pansin at sa katunayan nauna nang inalis ang may 32 tauhan ng NCRPO at inilipat ang mga ito sa Mindanao. Sa 32 inalis sa pwesto, sinasabing ang mahigit sa 10 ay umano'y miyembro ng Ninja o yung tinatawag na sinasabing nagre-recycle ng mga illegal na droga na nahuhuli nila. Ayon pa kay General De La Rosa, ang Ninja Group ang punot dulo ng problema ngayon sa Philippine National Police. Pakinggan natin ang pahayag ni General Bato De La Rosa. Na-high blood ako pag marinig ko yung term na yan. Mga ninja na yan. They caused all the troubles that we are now facing. Kaya I hate to hear that term. Yan, Attorney Reg, ang bahagi nung kaninang press conference na isinagawa ni General De La Rosa doon sa Camp Crame matapos niya makausap yung 3 aktibong general na kabilang doon sa pinangalanan ni President Duterte kahapon. Leia, ang katanungan ko, dito sa gagawing investigasyon sa kanila, wala bang walang whitewash na mangyayari? Ilalabas ba sa media yung mga findings kagad-kagad or parang hihintayin lang na sa RTVM na lang lumabas yung mga findings ng NAPOLCOM o ng IAS, if ever? Attorney Reg, walang nabanggit pa tungkol dyan kung paano nila ito ilalabas. Pero tiniyak nilang walang whitewash na mangyayari at sa katunayan nga ay hindi na rin nila ina-allowed itong 3 general muna na araw-araw na mag-report sa Crame. Dahil nga relieved sila sa pwesto, ibig sabihin naka-floating sila, dapat sa Office of the Chief PNP sila mag-re-report. Ay dahil nga iniimbestigahan sila ng NAPOLCOM, kung kinakailangan ay sa NAPOLCOM muna sila magre-report. Leia, ever since na nagkaroon ng election hanggang ngayon na parang 1 month and 6 days na nakapwesto at nagsabi si Duterte na kanyang papaalisin itong mga general na to, at yung police ay pinaigting din yung kanilang anti-drugs campaign. Ano yung mga pasisigurado ni Police Chief De La Rosa na hindi magkakaroon ng maraming pagpatay sa mga nahuhuli ng mga police, na mga drug pusher, di umano at saka mga drug users? Actually, Attorney Reg, may mga listahan kasi silang sinusunod. Itong listahan na ito ay yung kilala sa barangay na talagang nagtutulak or pusher o gumagamit na ipinagbabawal na gamot, nagbibenta. Ito ay galing sa barangay kasi itong barangay na ito ang nakakakilala doon sa sambayanan na nasasakupan niya. At kanina, tinanong namin na General De La Rosa, patuloy na tumataas ang bilang ng mga napapatay dito sa mga operasyon ng PNP laban sa ipinagbabawal na gamot. Ang sagot niya sa atin ay excellent. Okay. Maraming salamat, Leia Ilagan, para sa ulat na yan.
Samantala, inihayag ng Malacanang na ilalabas sa tamang panahon ang mga ebidensya laban sa PNP generals na sinasabing sangkot sa illegal drugs operation. Ito ang balita ni Nel Maribojo. Ipapaubayan na lamang ng Malacanang sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang investigasyon sa 5 general na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y sangkot sa illegal drugs operation. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, bahala na ang National Police Commission o NAPOLCOM sa investigasyon sa mga pulis o mga opisyal ng Philippine National Police na nasasangkot sa illegal na droga. Sinabi ni Secretary Andanar, ang mga ebidensya laban sa mga general ay hindi naman ilalabas agad upang mabigyan daan ang mga isasagawang investigasyon. Samantala, bumuo na ang National Police Commission o NAPOLCOM ng grupong mag-iimbestiga sa mga umano'y sangkot na mga general sa illegal drugs. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rogelio Casurao, tututukan ng investigasyon ang 3 police generals na kasalukuyan pang nasa serbisyo na sina Director Joel Pagdilaw, Chief Superintendents Bernardo Diaz at Edgardo Tinio. Ang kaso naman, ang retiradong general na si Marcelo Garbo Jr. na napabalitang nasa labas ng bansa ay hahawakan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation. Ang Department of the Interior and Local Government ang hahawak sa kaso sa dating general at ngayoy daang bantayan Cebu Mayor Vicente Loot. Ayon kay Casurao, tatapusin nila ang investigasyon sa loob ng 7 araw at ang actual summary dismissal proceedings ay maaaring tumagal ng 1 buwan. Nel Maribojo, UNTV News Worldwide. Samantala, ginarantiyahan ni Philippine National Police o PNP Chief Ronald De La Rosa ang kooperasyon ng 3 general na umano'y protektor ng illegal drugs operations sa investigasyon sa kanila ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Si Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa lamang ang humarap sa media kanina matapos ang closed-door meeting niya sa 3 general na sina Police Chief Superintendent Bernardo Diaz, Police Director Joel Pagdilaw at Police Chief Superintendent Edgardo Tinio. Sila ang 3 general ng Philippine National Police na kasama sa 5 pinangalanan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y protektor ng mga drug syndicate. Malungkot sila. Malungkot. And they wanted to explain their side. Tumanggi si De La Rosa na magbigay ng detalye sa napag-usapan. Sinabi naman ni PNP PIO Chief Police Senior Superintendent Jonardo Carlos na naroroon din sa pulong ang kinatawa ng Department of Interior and Local Government o DILG at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ipinaubaya na anya ng PNP sa NAPOLCOM ang gagawing investigasyon para sa 3 general. They assured me that they will give their 100% cooperation to the investigation that will be conducted by the NAPOLCOM. I give them the assurance that kahit na-pretest ko sila, I am their father right now. So as the father, I have to look for their welfare. Ayon kay De La Rosa, malaki ang naitulong ng mga impormasyon mula sa US Drug Enforcement Agency upang matukoy ang mga general na sangkot sa mga transaksyon ng illegal na droga. Gayunpaman, hindi rin isiniwalat ni De La Rosa sa media ang mga ebidensyang hawak nila laban sa mga general. Classified anya ito at hihintayin na lang ang resulta ng investigasyon ng NAPOLCOM. Bagaman hindi humarap sa media si Police Chief Superintendent Edgardo Tinio matapos ang pulong kanina, nauna na niyang tinanggi sa interview ni Kuya Daniel Razon na sangkot siya sa illegal na droga. 35 years po ng pagserbisyo ko. Never po ako nagkakaso tungkol sa illegal drugs. Never po na-involve ako sa illegal drugs. Palagi ko pong sinasabi yan sa lahat po ng lugar, posisyon na pinagserbisyoan ko. Wala pong karapatan ng sinuman na manatili sa serbisyo pagka po involved siya sa illegal drugs. Dahil retirado na sila Police Chief Superintendent Vicente Loot at Police Deputy Director General Marcelo Garbo, ayon kay De La Rosa, wala na siyang jurisdiction sa dalawa at hindi na rin maiisama sa investigasyon ng NAPOLCOM. Una na rin itinanggi ni retired Police Chief Superintendent Vicente Loot ang kasalukuyang mayor ng Daan Bantayan, Cebu, ang mga alegasyon laban sa kanya. Since 2007, na assignment or command na involved sa kampanya sa illegal na drogas,
or involved sa anuman lang kampanya sa anti-illegal activities, anti-criminalities. So wala po akong karapatan at wala ako sa posisyon para magprotekta ng tao, ng kriminal. Sa kabila ng kontrobersya na kinasasangkutan ng matataas na opisyal na Philippine National Police, nananatiling positibo naman si PNP Chief Ronald De La Rosa na mas magiging matatag ang buong kapulisan. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Panukalang no work no pay sa mga mambabatas umani ng suporta sa ilang kongresista. Libreng Wi-Fi connection sa ilang istasyon ng MRT ma-access na simula ngayong araw. Pagpapalawak ng kaalaman sa family planning isa sa solusyon upang mapababa ang maternal mortality rate sa bansa. Nagbabalik ang ito ang balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA White Plains. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, holiday today. Traffic pa rin ba? Magandang hapon, Attorney Reg. Medyo maluwag ngayon dahil nga gaya ng sabi mo, holiday at medyo napakasarap bumiyahe ngayon sa EDSA. Itong galing kaming Quezon City at papunta dyan sa May Pasay, nakuha lang namin yan ng halos mga 15 minutes. Pero dito ngayong rush hour, ngayong gabi, tingnan natin anong sitwasyon ng traffic. Holiday, bagamat holiday, pero meron naman tayong ilang mga kababayan natin ang may pasok, gaya ng mga nagtatrabaho sa call center at sa iba pang mga kumpanya dyan, lalo na dyan sa May Ortigas at sa Makati Business District. Pero sa oras na ito, bagamat maituturing na rush hour, ay napakaluwag ng daloy ng mga sasakyan. Nakikita nyo naman, kuha ng ating drone shot, itong southbound at northbound lane ng EDSA White Plains, walang magiging problema. Pag ganitong oras kasi, pag hindi holiday, yung ganitong oras ay napakabagal na, no? At masikip itong area na ito ng White Plains. So sa ngayon, magmula po dyan sa may area ng Taft, pa-south, pa-northbound, itong Magallanes, Ayala, Buendia, Orense, yung Mandaluyong area, yung Pioneer, Boni, Shaw, Ortigas, at dito sa may White Plains, hanggang makarating kayo dyan sa may area ng Santolan, dyan sa may Main Avenue, Cubao. Tuloy-tuloy dyan sa ating lugar sa may North Ave ay light traffic po tayo sa oras na ito. Sa mga bibiyahe naman pabalik po ng South, magmula po dyan sa may area ng Muñoz, wala rin po magiging pagbagal. Maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Simula po dyan sa may area ng North Avenue, Quezon Avenue, dyan sa may Kamuning, Cubao, Aurora, dyan sa may area ng Main Avenue, Campo Crame, Santolan, dito sa may Connecticut going to Annapolis, at sa Ortigas all the way to Shaw, Boni, at dyan sa may area ng Pioneer, kasama na rin ng Orense, Buendia at Ayala, tuloy-tuloy hanggang sa may Taft sa Pasay. Wala pong magiging problema sa araw na ito. Ayan. Attorney Reg, wala din naman tayong number coding dahil nga holiday, pero bukas simula na yan alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Lahat ng sasakyan na ang plate number nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po bukas sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Yan natin traffic update. Balik sa Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ng live mula sa EDSA White Plains sa Quezon City. Samantala, inihain na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang no work, no pay sa mga kongresista at senador. Sang-ayon naman ng ilang kongresista sa panukalang ito. Ito ang balita ni Grace Cassie. Isang malaking problema sa nagdaang kongreso ang kawalan ng quorum dahil marami ang mga absent na kongresista sa oras ng sesyon. Dahil dito marami ang nadidelay at hindi na ipapasa ng mga mahalagang panukalang batas. Kaya naman inihain ngayon sa Kamara ang no work, no pay policy para sa lahat ng miyembro ng Kongreso. Dito ibabawas na sa sweldo ng isang senador at kongresista ang hindi niya pagdalo ng sesyon. Hindi naman kasama sa panukalang no work, no pay policy ang mga mambabatas na may kani-kaniyang opisyal na trabaho sa kanilang mga distrito. Yung salary per session day for that month multiplied by your absences is the amount to be deducted from your gross salary. Ngayon, kung wala kang absences, di wala kang deduction.
Sang-ayon naman sa panukalang ito ang ilang mga kongresista. Ayon kay Batangas Representative Vilma Santos, ang pagdalo ng sesyon ay trabaho ng isang mambabatas, lalo't sila ay pinagkatiwalaan ng mga taong bumoto at naghalal sa kanila. I'm not worried kung ipatupad nila yon, Kung hindi mo tatrabahuhin, hindi mo rin deserve bayaran. Para naman kay Bataan Representative Geraldine Roman, hindi dapat maging espesyal ang isang kongresista at dapat na ipatupad rin sa kanila ang mga batas sa mga ordinaryong empleyado. Katulad din ng other government employees, pag hindi ka pumasok, syempre, dapat may karampatang bawas din. Subalit tutol naman si Senator Panfilo Lacson sa panukalang ito at sinabing hindi dapat sila ipantay sa mga daily wage earner. Kumpiyansa siya na hindi papasa ang panukalang ito at siya mismo ang isa sa mga tututol para maipasa ito. Base sa attendance record ng Kamara sa nagdaang 16th Congress mula January 20, 2014 hanggang December 17, 2014, kabilang sa mga kongresistang may pinakamaraming absent ay sinasaranggan ni Representative Manny Pacquiao, Negros Occidental Representative Julio Ledesma, Camarines Sur Representative Rolando Andaya Jr. at Iloilo Representative Hernan Brion Jr. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, isa sa mga nakikitang solusyon upang mapababa ang maternal mortality rate sa bansa ay ang pagpapalawak sa kaalaman sa family planning ng mga magulang. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Umabot na sa 102.2 million ang populasyon sa Pilipinas noong 2015. Kabilang sa mga ibubunga ng sobrang dami ng tao sa bansa ang kawalan ng makakain, tirahan at kabuhayan. At sa pagpasok ng bagong administrasyon, isa sa naiisip na solusyon ni President Duterte ang pagpapatupad ng 3-child policy sa bansa. The 3-child policy that the President has mentioned is actually a statistics that we hold, that it is the desired number of children, average number of children that women of reproductive age in this country want. Isa rin sa mga nais gawin ng kasalukuyang pamahalaan ay palakasin ang family planning sa bansa, lalo na sa mga depressed area. Unfortunately, because of unmet need for family planning, which runs up to 20% of our women of reproductive age have unmet need for family planning, that desired average number of children is not achieved. May mga benepisyo rin sa kalusugan ng isang babae kung lilimitahan ang bilang ng kanyang anak. Ayon sa isang OB-gynecologist, mas mababa ang panganib sa kalusugan ng isang babae kapag hindi ito madalas magbuntis. Siyempre, the more pregnancies you have, the higher the risk, no? Wala namang kasing risk pag konti lang ang anak. If you have less than 3 children, you lower the risk of pregnancy complications. Payo ng mga doktor sa mga kababaihan na mahalaga ang pagkonsulta at pagpapatingin upang hindi magkaroon ng problema sa pagbubuntis. The health of mothers and children is optimized or ideal if the spacing of births is 3 to 5 years. Batay sa Millennium Developmental Goals for Maternal Health ng Pilipinas, hindi na abot ang target na mapababa sa 52 deaths per 100,000 live births para sa taong 2015 ang maternal mortality rate ng mga Pilipina. Mababa na ito kumpara sa ratio na 209 deaths per 100,000 live births noong taong 1990 at 221 deaths per 100,000 live births naman sa taong 2011. May mga proyekto pang nakalaan ng kagawaran upang mapaigting ang kampanya sa family planning gaya ng paglalagay ng mga community-based program para sa mga ina na nasa malalayong lugar sa bansa. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Ibinalita kamakailan ng isang Chinese state-owned media na mahandang makipagnegosasyon ng China sa Pilipinas kung babaliwalain nito ang desisyon ng arbitral court. Nanindigan naman ang Pilipinas na susunod anuman ang maging desisyon ng korte. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Naging matapang ang China laban sa administrasyon ni dating Pangulong Aquino kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit tila nag-ibang tono nito matapos maupo sa pwesto si President Rodrigo Duterte na tila mas malumanay na ang posisyon hinggil sa sea dispute. 菲律宾是
中国隔海相望的近邻。 The issue between China and the Philippines can only be solved in a peaceful way through bilateral negotiations in accordance with international law and on the basis of respecting historical facts. We hope the Philippines will go in the same direction with China to properly handle the relevant issues. Matatandang ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na bukas ang kanyang administrasyon sa bilateral talks sa China. Ipinahayag din ni DFA Secretary Perfecto Yasay Jr. noong isang linggo na hindi siya gaanong pabor sa paglalabas ng matatapang na pahayag laban China, mas lalo na pag nanalo ang Pilipinas sa sea dispute. Ilang araw matapos nito, naglabas ng ulat ang isang Chinese state-owned media na handang makipagnegosasyon ng China sa Pilipinas kung babaliwalain ng pamahalaan ng Pilipinas ang arbitration ruling. Sakaling gawin ito ng Pilipinas si sentro umanong usapin sa pagitan ng dalawang bansa sa Joint Development and Cooperation in Scientific Research. Ayon naman sa DFA, nanindigan pa rin ang bansa na irerespeto at ipatutupad ang magiging resulta ng kasong inihain ng Pilipinas sa International Tribunal. Naniniwala naman ang ilang eksperto na ang tila ibang pakikitungong ito ng Duterte administration sa China ay maaaring makaapekto sa suporta ng ibang bansa sa Pilipinas. Yun siguro pa yung mas malaking impact nito because in a way parang signals din yan and other nations might see it as a signal. And therefore it falls on the administration to clarify in a way to these allies what exactly it intends to do. In the end, I think all of the allies of this country want to see this problem resolved peacefully, even through negotiations if possible. Ngunit ayon sa DFA, hindi ibig sabihin na ang malumanay na posisyon ng Pilipinas ay nangangahulugang isusuko na ng bansa ang karapatan nito sa South China Sea. Kaya walaan niyang dapat ikabahala ang mga taga-suporta ng Pilipinas sa international community. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Nagpaabot ng kani-kanilang hinaing ang ating mga kababayan sa Rome, Italy para kay President Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Francis Roldan. No leader, however strong, can succeed at anything of national importance or significance unless he has the support and cooperation of the people he is tasked to lead and sworn to serve. It is the people from whom democratic governments draw strength, and this administration is no exception. That is why we have to listen to the murmurings of the people, feel their pulse, supply their needs, and fortify their faith and trust in us whom they elected to public office. Ito ang mga naging talumpati ni President Rodrigo sa kanyang inaugural speech sa Malacanang. Maraming mga Pilipino kabilang ang mga nasa ibang bansa ang humanga at umasa sa mga naging pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay sa mga gagawin niyang pagbabago sa ating bansa. Sa isinagawang Thanksgiving party ng iba't ibang organisasyon ng mga Pilipino dito sa Rome, ipinarating nila ang kanilang mga hinaing kay President Duterte. Magkameron kami ng karapatan sa Pangulo na magsabi kung ano talaga ang mga kailangan ng mga OFW dito sa ibang bansa. Kasi kami bilang OFW, mas alam namin kung ano ang kailangan namin. Yung walang naiipon na OFW na uuwi sa Pilipinas, bigyan nila ng pagkakataon na magkameron ng hanap buhay doon sa atin. Sana talaga may matupad o maisagawa ng ating bagong presidente na si Duterte ang isang departamento na magkaroon naman kami sana ng isang representation o sa representative ng mga OFWs na magdadala talaga ng boses sa Pilipinas. Ang gusto po namin, magkaroon kami ng connection
Salinsabay ng pagdiriwang, binigyang pagkilala rin ang ating mga kababayan na nagsilbing poll watchers sa nakaraang halalan. Umaasa ang ating mga kababayan na matutugunan ng Administrasyong Duterte ang kanilang mga problema at kahilingan para sa ating mga kababayang nasa ibang bansa. Mula rito sa Italy, Francis Roldan, UNTV News, Worldwide. Hindi lang nakasentro sa Metro Manila ang panukalang emergency power para sa Pangulo upang resolbahin ang traffic crisis. Maaari ring pahabain pa ang 2 taon na special power ayon kay Senate President Franklin Drilon at ilang senador. Ito ang balita ni Brian De Paz. 2 taon lamang ang ibibigay na emergency power ng Kongreso kay Pangulong Rodrigo Duterte upang masolusyonan ang malalang trapiko sa bansa. Ito ang nakapaloob sa Transportation Crisis Act of 2016 na may magkahiwalay na bersyong inihain ni Senate President Franklin Drilon at Senador J.V. Ejercito. Bagamat pabor si Senator J.V. Ejercito sa pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Duterte, naniniwala ito na hindi sapat ang 2 taon dahil nahuhuli ang pamahalaan ng 15 to 20 years sa pagtapos ng railway project sa bansa. Paliwanag naman ni Senate President Franklin Drilon, maaaring i-extend pa ang ibibigay na emergency power sa Pangulo sa pamamagitan ng pagpasa ng isang resolusyon. Yes, you can extend it. Yes, I mean by passing a resolution which would enable the president, if with the concurrence of the president, extend the effectivity of the emergency powers for another period. It can be done. We did not provide it though, but it can be done. Ayon kay Drilon, ang mga suhestyon hinggil dito ay tiyak na matatalakay sa kanilang gagawing pagdinig. But we're open. That's why we should have committee hearings and see what other provisions can be incorporated in the bill. Naniniwala rin sina Senator Drilon at Ejercito na hindi lamang dapat masentro ang emergency power ng Pangulo para maresolba ang traffic crisis sa Metro Manila, kundi maging sa mga kalapit na lalawigan. Sa Section 7C ng bill ni Senador Ejercito, ang formulation of transport and traffic plans and programs ay hanggang sa labas ng Metro Manila. Habang sa bill naman ni Senador Drilon, Metro Manila at iba pang urban areas ang sasakupin ng alternative methods upang resolbahin ang traffic crisis. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Magagamit na simula ngayong araw ang libreng internet service sa ilang istasyon ng MRT Line 3. Bahagi ito ng proyekto ng Department of Information and Communications Technology o DICT na maglagay ng internet connection sa mga paliparan, pantalan at terminals sa buong bansa. Nagbabalik si Monox. Maaari nang maka-access sa libreng internet sa ilang istasyon ng MRT Line 3 simula ngayong araw. Naunang nagkaroon ng free wifi ang Ortigas Station, Guadalupe at Buendia Station. Naglagay ng cell site ang internet provider sa bawat istasyon ng MRT. Upang makakonect, buksan lamang ang wifi ng inyong mga cellphone at piliin lamang ang Go Wi-Fi. Bawat pasahero ay maaari lamang makakonect sa internet sa loob ng 30 minuto. 256 kbps pataas na internet speed ang ibibigay ng Globe na maaring magamit ng mga pasahero ng MRT. Maaari itong ma-access sa ibaba ng istasyon at hanggang sa platform. Sa aming mga pasahero na nagmamadali, hindi naman namin magagamit yan, di ba? Siguro sa mga empleyado rito. Very convenient kasi parang magagamit mo na yung phone mo anywhere kahit dito sa station ng train. Ayon sa MRT, malaki ang may tutulong ng free wifi upang mas mabilis na ma-monitor ang mga problema sa mga istasyon at sa loob mismo ng mga tren. Hinikayat ng MRT management ang lahat ng mga pasahero na i-post sa social media ang lahat ng mga problema at aberya na masasalungan nila sa loob ng tren at maging sa istasyon. Kung meron din konting aberya, pwede nila ma-report kagad through social media, tapos i-hashtag lang ang MRT3. Pwede na namin makita yun at least. Parang dagdag mata rin natin, di ba?
Binatikos naman ng ilang grupo ang MRT at sinabing dapat ay unahin ang pag-aayos sa riles at tren. Ayon naman sa MRT, libre naman itong ibinigay sa kanila, kung kaya't sinamantala nila ang pagkakataon. Kung ito ay binibigay sa atin na libre at no cost to the government, we welcome it anytime. Hindi naman natin ito binayaran. Isa sa mga proyekto ng Department of Transportation sa unang 100 araw ay ang paglalagay ng libreng internet access sa mga airport at seaport. Lahat ng airport, lahat ng seaport makakaroon ng Wi-Fi in the first 100 days. 6 na araw pa lamang nakakalipas at nagkakaroon na ng kaunting resulta ang isa sa mga proyekto ng kagawaran. Monhok Son, UNTV News Worldwide. Dalawang 2,417 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Dalawang rock paintings ang nadiskubre sa Peru kung saan nanirahan ng ancient Incan Empire 500 taon na ang nakalilipas. Samantala sa unang pagkakataon ay sinamahan ni President Barack Obama si Democratic candidate Hillary Clinton sa campaign rally para sa susunod na Pangulo ng Estados Unidos. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Amerika, sa kauna-unahang pagkakataon ay sinamahan ni President Barack Obama si Democratic Presidential Candidate Hillary Clinton sa campaign rally nito sa Charlotte, North Carolina. Hinikayat ni Obama ang mga botante na piliin si Clinton bilang kanyang kahalili sa darating na eleksyon. Magkasamang tumulak sa North Carolina sina Obama at Clinton sakay ng presidential plane na Air Force One. Sa France, libo-libong mamamayan ang nagprotesta sa Paris bilang pagkondena sa pagbibigay ng special power kay President François Hollande upang magpatupad ng labor reform. Sa ilalim ng labor reform decree, binibigyan ng laya ang mga kumpanya na tumanggap at magtanggal ng empleyado at magdesisyon sa ibibigay na sweldo sa mga ito depende sa itatakda ng kumpanya. Ang hakbang ng French government ay upang pababain ang mataas na unemployment rate sa bansa. Sa Asia, bahagyang bumaba ang Asian shares sa global market ngayong araw. Bumaba ng 2% ang Nikkei Stock Index ng Japan, gayon din ang market share ng Hong Kong. 1.6% naman ang ibinaba ng market share ng South Korea. Ang pagiging unstable ng global stock market ay bunsod ng nararanasang krisis pang-ekonomiya ng European Union kasunod ng pagkalas ng Gran Britanya. Sa Malaysia, pinag-aaralan na ng pamahalaan ng Malaysia ang pagpapatupad ng fatwa o pag-uutos ng mandatory vaccination sa mga bata upang maiwasan ang pagkalat ng nakahahawang sakit. Kadalasang tumatanggi ang Muslim parents sa non-halal vaccine para sa kanilang mga anak. Ang usapin ay kasunod ng pagkamatay ng 5 bata nitong Hunyo dahil sa sakit na diphtheria nang tanggihan ng mga magulang ang bakuna laban sa sakit. At sa Peru, nakatuklas ng 2 rock painting sa ancient ruins ng Machu Picchu sa Peru. Pinaniniwalaan na ang mga painting ay noon pang panahon ng imperyo ng Inca na nanirahan sa lugar 500 taon na ang nakalilipas. Ang mga rock painting na nagpapakita ng human silhouette ang kauna-unahang paintings na nakuha sa lugar mula nang madiskubre ng American explorer na si Hiram Bingham ang syudad ng Machu Picchu noong 1911. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Tuturuan ng Department of Agriculture at International Rice Research Institute ang mga magsasaka sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagtatanim upang matiyak ang food security sa bansa. Ito ang balita ni Sherwin Culubo.
Bumisita ngayong araw si Agriculture Secretary Emmanuel Piñol sa International Rice Research Institute sa Los Baños, Laguna. Dito nakita ni Secretary Piñol ang iba't ibang teknolohiya na ginagamit ng IRRI para sa epektibo at progresibong pagsasaka. Ilan sa mga ito ay ang teknolohiyang susukat sa eksaktong lawak ng mga taniman gamit ang Global Positioning System o GPS sa smartphones, Rice Cropping Manager at Information System na tutulong naman upang maparami at mapabilis ang ani ng mga palay pati na ang mga uri ng binhi na may kakayahang mabuhay sa panahon ng tagtuyot at baha. Ayon kay Secretary Piñol, maganda at beneficial sa sektor ng agrikultura ang mga teknolohiyang ginagamit ng IRRI. Ngunit ang problema, hindi lahat ng magsasaka ay nakakaalam na umiiral ang mga ito na malaking tulong sana upang mapagaan ang kanilang trabaho. I'm impressed by the technology. But looking back, this was hardly felt. Technology, as you design it, looks so very beautiful. But the fact is, down there, many farmers do not even know that this technology exists. And this is the problem, this is the disconnect actually between the advancements that we have right now. Sinabi rin ng IRRI na ang hindi paggamit ng available na mga teknolohiya ang isa sa mga dahilan kung bakit nauungusan ng ibang bansa ang Pilipinas pagdating sa rice production. Mr. Secretary, oftentimes in the past it has been mentioned, well, IRRI is here, UPLB is here, the Thais, the Vietnamese, all studied here, but they're getting ahead. Well, the reason essentially is that they use the technology. They use the technology. One of the problems that we faced here in the Philippines is that all this technology is available, but it's not being used. Bunsod nito, hiniling ni Piñol sa IRRI na ituro at ipaunawa sa mga ordinaryong magsasaka ang mga makabagong teknolohiya upang madagdagan ang food production at makamit ang target na self-sufficiency ng bansa. Tiniyak naman ng IRRI na susuportahan nila ang hangarin ng administrasyon sa pagkakaroon ng sapat na pagkain at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Pinulong naman ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Mark Villar ang ilang alkalde sa Metro Cebu upang talakayin ang mga solusyon sa nararanasang pagbaha at mabigat na traffic. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Nalubog sa baha ang ilang lungsod sa Metro Cebu noong Biyernes matapos lamang ang ilang oras na pagbuhos ng malakas na ulan. Nagdulot ito ng mabigat na traffic dahil marami ang na-stranded na pasahero at motorista. Upang maiwasan na ang katulad na pangyayari, pinulong ni Public Works and Highways Secretary Mark Villar ang mga alkalde ng Metro Cebu kasama ang ilang ahensya. Tinukoy sa pulong ang mga nakikitang ugat ng problema sa baha sa Cebu, gaya ng hindi tamang pagtapon ng mga basura at pagtatayo ng bahay sa mga daluyan ng tubig. It's dangerous to be in these waterways. It's a very dangerous situation. We don't know kung magkaroon po ng malakas ng ulan, baka magka-problema. Kaya for us, we have to work on both. We have to work on helping them get better housing. At the same time, we also need to create these waterways so that in the future, hindi po babaha. Plano rin ng DPWH na bumuo ng Comprehensive Drainage Master Plan at i-upgrade ang existing drainage system sa Cebu. Bukod sa baha, bubuo rin ang plano ang DPWH at local government units upang maresolba ang problema sa mabigat na traffic at pagpapaunlad sa rural areas sa Cebu. It's important the coordination with them because they'll be the ones to implement some of our policies. So it's very important that we work together with the public sector. That's why we're here for consultation so everyone can be involved. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Makakaharap ng Pilipinas sa do-or-die game mamaya ang kupunan ng New Zealand upang makapasok sa semi-finals ng Manila Olympic Qualifying Tournament. Samantala, tiniyak ng Justice Ministry ng Rio na nakahanda na sila sa nalalapit na pagbubukas ng Rio Olympics sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Bernard Dadis.
Bagamat natalo kagabi ang Gilas Pilipinas sa France, may pag-asa pa rin ito na makapasok sa semifinals ng Manila Olympic Qualifying Tournament. Ito'y kung tatalunin ng Gilas ang New Zealand Tall Blacks sa laban na magsisimula alas 9:30 ng gabi sa Mall of Asia Arena o MOA. Kagabi umukod ang Gilas sa world number 5 sa FIBA rankings na Team France sa score na 84-93 sa harap ng 20,000 home crowd. Si President Rodrigo Duterte ang nagsagawa ng ceremonial toss sa pagsisimula ng 6-team Olympic qualifier para sa nag-iisang ticket sa Rio de Janeiro Olympics sa Agosto. Sa sagupaan sa pangunguna ng naturalist player na si Andre Blatch, Jason Castro at Terence Romeo, umabante pa ng 10 ang Gilas Pilipinas 30-20. Ngunit unti-unti itong nahabol ng France sa pangunguna ni NBA veteran Boris Diaw at Eurobasket MVP Nando De Colo. Pinangunahan ni De Colo ang France sa pamamagitan ng 27 points, pangalawa si San Antonio Spurs star Tony Parker na may 21 points. Si Blatch ang nag-highest pointer sa Gilas, 21 points, Romeo 19 at Castro 14 points. Samantala, tiniyak ng Justice Minister ng Brazil na handang-handa na sila sa seguridad na ipatutupad sa pagdaraos ng Rio de Janeiro Olympics. Ginawa ng Justice Minister ang pahayag sa gitna ng serye na mga pambobomba sa iba't ibang bansa. Pangungunahan ng National Public Security Force ang pagpapatupad ng security measure habang idinaraos ang Olympics. Aabot sa 27,000 security personnel ang ededestino ng Brazil government sa mga lugar na pagdarausan ng mga palaro para sa kaligtasan ng mga atleta at manunood. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Nabago man ang social media platforms gaya ng Instagram, Facebook at Twitter ang pamamaraan ng pagbabalita, mayroon namang isang kumpanya sa United Kingdom na nagbabalita gamit ang mga makalumang kagamitan. Sa Taiwan naman namangha ang mga manonood sa isang festival ng palipari ng isang saranggola na may kakaibang disenyo. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Kakaiba ang mga balita ng kumpanyang The Vintage News sa UK dahil mayroon itong reenactors at performance art. Dumarating ang kanilang mga crew sa lokasyon, lula ng isang vintage car at nakasuot ng mga damit na nauso pa noong 1940s. Nabuo ang ideyang ito ni computer engineer Kieran Spooner 7 taon na ang nakalilipas matapos niyang bisitahin ng mga 40s style events sa UK. It's actually quite a tricky balance for us sometimes because a lot of what we end up filming is fashion effectively and so to say, oh look at all these beautiful dresses, but now we're going to put them in black and white. But we have to do it. Matatagpuan ang mga video ng The Vintage News sa modern platform na YouTube. Samantala, namangha ang mga manunood sa isang festival sa Yilan, Taiwan noong July 2 nang makita ang kakaibang saranggola na tinawag na bike kite. Idinisenyo ito ng Taiwanese na si Feng Cha Wang na 30 taon nang gumagawa ng mga saranggola. Yari sa polyester at carbon beams ang bike kite na tumitimbang lamang ng 0.8 kg, mas magaan kaysa ordinaryong saranggola. When I first saw it, I thought someone was up there in the sky. After watching it carefully, I realized it's a kite, and it looks like a person is riding a bike in the air. It's very special to see a bicycle in the sky. It's really beautiful and cute. Ayon naman kay Feng, ang disenyo ng bike kite ay sumisimbolo sa Yilan International Children's Folklore and Folk Game Festival na ipinagdiriwang taon-taon mula pa noong 1996 sa Taiwan. Yoshiko Sata, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At syempre, binabati natin ating mga kapatid na Muslim ng Eid al-Fitr. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.